Okay, magandang araw muli mga kababayan at dito naman tayo upang magbigay ng ating reaction. Meron akong napanood patungkol dito sa may binanggit nito ni Attorney Rowena Guanzon kasi meron siyang banat na naman kay Pangulong Bongbong Marcos about flood control. Pakinggan natin si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang binanggit. Alam ng kulog nasaan na ang mga flood control na bilyon-bilyon piso? Nasaan na? Di ba? Itong problema sa gobyerno natin, parang sinasanay nila tayo na magtiis tayo. Tiisin natin ang baha, tiisin ang lindol, tiisin ang gutom, tiisin ang nakaw. Yan, kinukondisyon nila tayo ng ating gobyerno para hindi tayo mag-protesta ng protesta. Pero, mga kababayan, hindi na pwede ito na after 3 years ganito lang ang ginawa ng administration ni BBM. Noong panahon ni Duterte, walang... Ayan, mga kababayan, At talagang ito yung flood control na ito. Niyabang to ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang zona niya. Pero pagdating ng 3 araw, biglang umulan ng malakas at bumaha sa Metro Manila at sa ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya hindi makalikalimutan ito ni Attorney Rowena Guanzon yung mga pangyayaring niyabang ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isipin nyo mga kababayan, gumastos ng bilyong-bilyong halaga yung ating gobyerno patungkol dito sa may flood control, pero nangyari ay patuloy pa rin ang pagbaha sa ating nakaraang araw lang, linggo lang. Kung napansin po natin, bumuhos yung napakalakas na ulan at na maraming lugar sa Metro Manila ang talagang nakaranas ng pagbaha. Ibig sabihin, parang walang epekto, walang epekto yung ginawang flood control ng ating gobyerno na bilyon-bilyong halaga ng ginagasta ng ating gobyerno para maiwasan yung pagbaha sa Metro Manila. Pero napapansin po natin kahit na ganung halaga ay parang useless at hinahanap ng taong bayan kung saan ba yung flood control nitong binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos at yung binanggit niya na bangga nga daw ng barko. Yung barko na bumangga na yun, nasaan ba yung barko, yung flood control na binangga ng barko na to? Parang wala tayong nabalitaan mga babayan na pinuntahan niya yung lugar na yun at pinakita niya sa taong bayan na talagang ito binangga ng barko itong flood control na ito. Kaya maraming nagdududa mga babayan sa mga binabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa bagay na ito kasi hindi basta-basta maliit na halaga yung ginastos ng ating gobyerno rito Ibig sabihin talagang bilyon-bilyong halaga ang ginastos ng pera ng taong bayan, nakaban ng bayan, na nakikita natin na hindi naman walang resulta na sasabihin natin na pag umuulan hindi na bumabaha o kaya bumaha man pero hindi grabe. Pero ngayon mga kababayan, grabe pa rin, grabe pa rin yung pagbaha talaga ng nangyayari sa ating bansa. Ito mga kababayan, hindi lang tayo mga ordinaryong mga Pilipino ang nakakapansin na to nitong nangyayaring pagbaha nga sa ating bansa at yung malaking gastos na nilaan ng ating gobyerno rito. Pakinggan natin mga kababayan itong si Senador Grace Poe, Tanong ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, saan ba napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondong inilalaan ng gobyerno sa flood control? Nakakainis nga nakakapanggalaiti nga sabi mo na parang ginagawang palanggana na itong Metro Manila at mga ibang parte ng ating bansa. Samantalang napakalaki ng ginagastos ng gobyerno pagdating dito sa mga proyektong flood control di umano. Sa 2024, tumaas pa nga yung budget, nasa 244 billion pesos. Kung yan ay di-divide mo ng 365 days, parang lumalabas na 670 million kada araw ang ginagastos natin sa flood control pa lang ng DPWH. Ayan, mga kababayan, Senate Finance Committee. Ayan, at mismo
hindi lang tayong nakakapansin ng mga bagay na to. Kaya yung binabanggit natin dito, hindi to fake news. Kasi mismo si Senator Grace po, yung nagbanggit na nga nitong bilyon-bilyong halaga na ginagastos ng ating gobyerno patungkol sa flood control. Sabi nga dito, no, tumaas nga ng budget noong 2024 na umabot ng 244 billion pesos, no? Kung i-divide natin to sa isang araw, sabi ni Senator Grace po, umaabot to ng 670 million kada araw. Grabe mga kababayan. Si mo 670 million pesos yung araw-araw na ginagasta ng ating gobyerno dito sa may flood control na to. Kaya nakakainis talaga isipin, no? Mismo si Grace po, sabi niya, nakakainis na nakikita natin na kung saan napupunta yung bilyong-bilyong halaga ng pera sa kaban ng bayan dito sa may budget ng flood control na to, na kung saan nakikita naman natin ay patuloy yung pagbaha. Kada pagdating ng tag-ulan ay talaga nakikita natin yung talagang pagbaha sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas. Kaya makababayan, hindi natin maiiwasan yung, kaya naniniwat sa binanggit ni Attorney Rowena Ganson, hindi masisisi natin si Attorney Rowena Ganson kung paano niya banatan ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakikita naman natin, nakikita rin niya na talagang parang binubola lang tayo di ba? Binubola lang tayo, inuuto lang tayo. Parang yung isip natin, inihanda sa mga bagay na mangyayari, pero niloloko nila tayo. No? Tingin niyo mga kababayan, ano yung sasabi natin sa mga bagay na ito? Na kada ulan na lang panay ang pagbaha, tapos bilyon-bilyong halaga yung ginagastos ng ating gobyerno. Kaya nakakalungkot mga kababayan, talagang bilang isang Pilipino, bilang isang mamayang Pilipino na nagbabayad ng tax, no, ay nalulungkot kasi nasasayang maraming mga Pilipino ang naghihirap. Kaya nga binanggit, no, napakinggan ko si kung Senador Marcoleta na sabi nga ng Kongreso ay magkaroon ng nanawagan ng mamayang Pilipino na magkaroon ng open cam. Ibig sabihin, palapit na naman yung panibagong budget ng 2026, magkakaroon na naman ng bycam. Gusto ng mga mamayang Pilipino maging bukas ito, no, sa publiko. Ibig sabihin may televise para malaman kung paano ginawa itong budget na naman ng panibagong budget sa 2026. Kaya sabi nga ni Senador Marcoleta, paano gagawin na magiging transparent itong bycam natin sa darating na 2026? By YouTube, by Facebook ba yung gagawin para mapanood ng taong bayan? Kasi maganda, sabi ni Marcoleta, dapat mayroong representative yung bawat mamayang Pilipino na sasalo dun sa may bycam. Kunyari, dyan yung Senate, dyan yung mga congressman natin, meron dapat representative yung taong bayan na check kung talagang transparent, kung tama ba ang ginagawang pagbalangkas nitong budget natin sa 2026. Kasi sino naman ang pwede, no? Tingin ko nakikita ko si Attorney Vic Rodriguez, pwede rito pwede siya, no, siyang representative ng para mapanood niya. Kasi sabi nga ni Senator Marcoleta, minsan nasama na siya dyan sa may bycam na yan, useless, sabi niya nga, ayaw niya na, sabi niya sa sarili niya, ayaw ko nang sumali dyan sa may bycam na kasi hindi rin makapagsalita, no? Parang nangyayari, sila na lang din, susulat ako mga perma na lang, parang nangyayari, hokus-pokus mga kababayan yung nangyayari sa may bycam. Kaya maraming mga anomalya na nangyayari sa ating budget. Mabuti na sana kung pagdating sa presidente ay talagang re-reviewin yung budget na yan para makita kung talagang tama ba ang paglagay ng mga budget sa bawat departamento ng ating gobyerno. Ngayon kung bali, may makita siya na silip siya na medyo may anomalya, dapat wag niya aprubahan yung mga bagay na yan kasi nangyari itong 2025 natin, di ba?
may mga blankong perma at nakalusot, no? At hindi lang basta-basta halagang maliit na halagang pera yan, kundi bilyong-bilyong halagang pera ang nakalusot sa budget na ito. Ngayon, saan napunta ang pera na yun? Wala namang report sa AX, sa AKAP, wala namang report kung kamusta na yung mga buhay ng mga taong binigyan nila ng ayuda na yan. Di ba? Wala naman eh. Wala naman tayong ano eh. Di natin kung napunta sa tamang tao yan o napunta lang sa bulsa ng ano yan, ng ilang mambabatas natin. Kaya yan mga babayan, di natin masisisi, no? Yung taong bayan maging kung si Atty. Rowena Guanzon kung magsalita siya ng ganyan sa ating gobyerno, sa kay Bongbong Marcos about flood control, kasi nga nakikita natin na patuloy pa rin ang pagbaha sa ating maraming lugar sa ating bansa pagdating po ng tag-ulan. Kaya mga babayan, yan po ang ating reaction video. Kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para updated kayo sa ating mga linalabas na bagong video. Bye bye po.